Hello, hello, hello. Isang good morning naman. At tignan nyo naman yung parcel ko. Lagpas pa sa ulo ko. So, hindi na talaga ako kita dyan sa likod na yan. At time check. Maaga-aga tayo nakalabas. 9:42. So, tignan natin kung anong oras tayo matatapos ngayong araw sa pagdi-deliver. At itong video na to ay kahapon pa to. Ngayon ko lang siya na-edit. Kaya naman ngayon lang natin na-upload. At samahan nyo na naman ako sa isang araw ng pagdi-deliver ko. Ngayong araw ang dala natin ay 46 pieces, nung nakaraan ay 25 pieces. So maaga tayo natapos nung nakaraan. At itong araw na to ay titingnan natin kung anong oras tayo matatapos. Kaya naman maya-maya lang ay andito na tayo sa isang subdivision na pagdi-deliveran natin. So kung saan tayo nag-deliver nung nakaraang video ko ay doon lang din tayo magdi-deliver dahil nga isang eryahan lang. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo sa isa kong video, hindi isang area lang ang dinideliveran ng bawat rider. Marami talagang dinideliveran ang bawat rider, hindi lang isa, dalawa, tatlong area, kung di umaabot pa yan ng 6 o 8 area sa isang araw. Pero kung mabilis ka talaga mag-deliver, gaya na lang ng diskarte ko na kapag alam ko talaga yung address ay iniiwanan ko na lang, di ko na hinihintay yung customer, ay mapapadali ang pagdi-deliver natin. Kaya naman nandito na nga ako sa first stop natin. Buti na nga lang nandyan si kuya sa labas, kaya naman naibigay ko kaagad. At nakalis na nga tayo agad dyan. At pagkatapos naman ipiplex ko nga lang itong aking parcel. Kita nyo naman, 2 sako yung gamit ko dyan. Marami siya tignan kasi nga malalaki. Pero kung maliliit lang yan, 1 sako lang yan. Pero kaya medyo nahirapan din ako dyan. Dahan-dahan lang talaga yung drive ko dyan kasi nga niiwasan ko rin talaga na may malaglag dahil pag may nalaglag na isa, damayan na lahat yan. At eto nga, nagkamali pa nga ako ng isa pang bahay na dideliveran. Akala ko nga dyan na. At pagkatapos nga niyan ay dinala ko na nga sa original address yung parcel. Hindi talaga may iwasan na magkamali tayo ng address dahil nga nakakalito talaga. Pero hindi naman nangyayari yung madadala ko siya sa ibang address na nakikita ko pa rin naman. At kagaya na nga lang ng itong ating next customer na pinagdalhan natin. Madali lang naman kasi may tao sa loob, pero kung hindi talaga, wala talaga, ay ilulusot ko nga yan dyan sa bintana. Kung hindi naman kasya, ay tatawagan natin ang customer. At ito naman yung isang customer natin na wala talagang tao, kaya naman ang ginawa ko dyan ay iniwanan ko na nga lang dyan sa washing machine dahil nga yan yung bili niya sa akin. Kapag nagdi-deliver ako dyan na kapag walang tao, ay iiwanan ko na nga lang daw dyan sa washing machine. At pagkatapos nga yan ay lumarga na nga dahil nga sa sobrang init at okay lang din yan. At maya-maya nga nakaramdam nga ng pagod ang rider nyo, kaya naman umupo lang ako saglit sa isang tabi at nagpahinga at uminom ng pampamalamig na Coke. Ayan, buti na nga lang mahangin yung napili kong spot dyan. At kitang-kita nyo naman yung pawis ko dyan, talagang todo punas talaga ako dahil nga sobrang init. Nawala nga yung ulan pero sobrang init naman yung pumalit. Pero okay lang din, mas okay na yung mainit. At chinek ko nga lang tong parcel ko kasi nga kailangan ko talaga i-check to maya't maya kasi nga baka may malaglag na isa. At kapag may nalaglag na isa dyan ay lahat talaga yan, sunuran talaga yan at mahihirapan talaga akong mag-ayos dyan. Kaya naman nang matapos ko yan i-check, ay umalis nga rin ako agad at nag-deliver na tayo dahil nga kailangan nating matapos ng maaga itong ating delivery. At estimated ko ay magtatagal nga tayo ng 3 o 2 oras dahil nga mabagal lang ang takbo natin dyan. At iniingatan ko nga talaga na walang malaglag sa parcel na dala-dala ko dahil nga tagbayad ang mangyayari sa atin dyan kapag may nalaglag yan. At sa mga hindi nakakaalam, di talaga biro ang pagiging rider. Talagang sipag at tiyaga lang talaga at yung init, ulan, yan ang kalaban. So, nandito na nga tayo sa isang subdivision na pinagdideliveran ko at ayan nga, sobrang tagal ko nga, nagtagal nga ako dyan. Kaya naman, binalikan ko yung cellphone ko at baka makuha. At ito naman yung isa pang dideliveran natin. So, umakit pa talaga ako ng building dyan. So, inakyat ko yan hanggang dun sa second floor. First door si ma'am, kaso nga lang walang tao, kaya naman iniwanan ko na nga lang din yan dyan sa shurak niya. So, okay lang naman yan, safe naman yan, basta mag-iwan lang kayo ng message sa customer na iniwanan nyo nga dun sa pintuan nila yung parcel, para naman alam nila kapag
kinuha na nila. At ito nga yung isang customer na dalawa yung order niya, malaki yung mga aso niya sa loob, kaya sabi niya sa akin, iwanan ko na lang daw dyan sa gate. At tsaka ko na iniwan kasi nga sobrang lalaki talaga ng mga aso niya, at kapag binuksan niya yung gate talagang dadakmain talaga ako. So, nag-iingat lang tayo. Sa pagiging rider talaga kailangan natin mag-ingat, lalo na yung mga aso. Kasi hindi naman may iwasan na walang aso yung bahay. Kailangan talaga yan para bantay na rin. At maya-maya nga nag-stop over nga ako dahil nga sobrang dami ng pawis ng mukha ko. So natatakpan na yung mata ko. At tingnan nyo naman, napahinto talaga ako dito sa punong to dahil sobrang hangin. Pati yung aso, pati yung ibang tao humihinto dito dahil nga sobrang hangin at ang sarap magpahinga dito. At maya-maya nga, ay umandan na rin ako. Tingnan nyo naman itong next staff natin. Sobra gubat na talaga to. Tapos dulong-dulong pa yung bahay nila. Ayan. Hinadali ko na nga lang din mag-deliver dyan. At hindi ko nga dinikit yung kamay ko dyan sa gate dahil nga ang daming antik. Grabe. At pagkatapos ngayon nakipagkwentuhan lang ako kaunti kay ate at nakipagtawanan at umalis na rin ako kaagad. At pagkatapos niyan ay fast forward na nga ay nag-stop over ako sa bahay para ayusin yung mga parcel ko. Dahil nga kailangan ko nang ibaba yung isang sako dahil nga nandyan nga yung iba pa nating i-deliver na mga areas. Kailangan ko talaga ibabayan para naman madali na tayo makapag-deliver sa susunod nating mga area. At sa mga punto na nga yan ay bad trip talaga ako dahil nga bago ako makauwi dyan at makapag-stop over dito sa tapat ng bahay namin ay na bad trip ako sa isang tricycle driver na diniscriminate yung pagiging rider ko dahil babae ako. So hindi naman maganda yon dahil nga sabi niya dapat daw asawa ko daw yung dideliver ko at hindi ako dahil nga daw babae ako. Hindi naman porket babae tayo sa bahay na lang tayo at wala na tayong gagawin. Syempre kailangan din natin tumulong sa asawa natin. At isa pa, bakit ko pagdi-deliverin yung asawa ko? Regular at matagal na sa trabaho niya yung asawa ko. At hindi na niya kailangan mag-deliver pa dahil naman maganda naman ang sahod niya doon. At itong pagdi-deliver na ito ay hindi naman din hadlang sa pagiging babae ko dahil kahit naman sino pwedeng magtrabaho, kahit naman sino pwedeng mag-deliver at dapat hindi natin dinidiscriminate yung kakayahan ng mga babae kagaya ko dahil hindi naman lahat ng babae ay mahina, hindi rin naman lahat ng babae ay hindi kayang gawin niya ang mga trabaho ng lalaki. Kaya dapat hindi natin dinidiscriminate yung kakayahan ng babae. Kaya naman pagkatapos niya naayos ko na, diretso na ako ulit deliver at fast forward nandito na nga tayo sa last staff natin. Ayan. Nakita ko nga yung parcel ni ate dyan dahil nga second floor pa siya, tapos second door yung apartment niya. At ito nga yung bahay ni ate. Ayan, buti na may tao sa bahay niya. At tinan nyo naman yung likod ng bahay niya, sobrang presko talaga. Gustong gusto ko talaga yung ganyang vibes. So, ayun na, bumaba na rin ako agad dyan dahil nga may kasunuran tayo sa hagdan, di na tayo nagtagal pa at umalis na rin tayo. At ito ko na nga tatapusin yung ating vlog na ito dahil nga tapos na rin tayong deliver. Inabot nga tayo ng 12:30 dyan. So, yun lang. Bye-bye!